Alam nyo, may mga kwentong parang laging bago kahit ilang beses mo nang narinig. Eto, isa yan sa mga yun. Isang kwento tungkol sa pananampalataya, lalo na kapag parang wala ng pag-asa at tungkol sa pambihirang tapang na kailangan harapin ang isang hari. Okay, simulan na natin. Imagine niyo to, isang buong kaharian, pero sa loob ng 3 taon. Grabe, ni isang patak ng ulan, wala. Tuyo lahat ng ilog, bitak-bitak ang lupa. Sobrang hirap ng buhay para sa lahat. Nakakakaba, di ba? So bakit nga ba nangyari to? Ayon sa kwento, hindi lang pala ito dahil sa weather. Ito raw ay parang salamin ng kung anong nangyayari sa mga tao. Kumbaga, kung paanong natutuyo yung lupa, parang ganun din yung pananampalataya nila, unti-unting nawawala. At sa gitna ng lahat ng ito, may dalawang bida tayo. Sa isang banda, si Haring Ahab. Siya yung tipo na feeling niya siya ang boss ng lahat. At sa kabilang banda naman, si Elijah, isang propeta. Siya naman, alam niyang hindi tao ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Dito na mag-uumpisa ang laban nila. Dahil hinahunting siya ng hari, kinailangan ni Elijah na umalis. Alam mo na, para magtago muna. Napunta siya sa ibang lugar, sa isang lungsod na tinatawag na Zarephath. At doon, nakilala niya ang isang byuda. Isang babaeng halos wala na ring wala. Eto na yung matinding sitwasyon. Isipin mo, yung pagkain mo, saktong-sakto na lang para sa'yo at sa anak mo. As in, huling kain nyo na. Tapos, biglang may kakatok sa pinto nyo. Isang taong hindi mo kilala at hihingi ng pagkain. Anong gagawin mo? Sobrang hirap na desisyon yan. Pero ito yung sinabi ni Elijah sa kanya. Isang pangako. Sabi niya, huwag kang matakot, ibigay mo sa akin yan at nangangako ako hindi mauubos siyang harina at langis mo. Ang hirap paniwalaan, di ba? Kasi kitang-kita na ng byuda na paubos na talaga lahat. Maniniwala ka ba? At totoo nga, dahil pinili niyang magtiwala, yung kakarampot niyang pagkain naging isang himala. Araw-araw, pagtingin niya sa lagayan niya ng harina at langis, hindi na uubos. Puno pa rin, wow! Ang galing, no? Akala mo, okay na lahat, di ba? May pagkain na sila. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Isang bagay na mas masakit pa kesa sa gutom. Yung anak ng byuda biglang nagkasakit ng malubha hanggang sa huminto na siyang huminga. Siyempre, yung nanay, sobrang sakit ng nararamdaman niya. At sa sobrang sakit, binaling niya lahat yon kay Elijah. Para bang sinisisi niya ito na bakit ka pa dumating kung mangyayari lang pala ito sa anak ko? Grabe yung sakit at pagdududa niya. Pero si Elijah, imbis na makipagtalo, kumilos agad siya. Dinala niya yung bata sa kwarto at gumawa siya ng isang bagay na medyo kakaiba. 3 beses siyang dumapa sa ibabaw ng bata at sumigaw siya sa Diyos. Isang napakatinding panalangin. At pagkatapos, may nangyaring kamangha-mangha. Huminga ulit yung bata. Buhay siya ulit. Pangalawang milagro na to at mas malaki pa sa una. Isipin mo na lang yung saya nung nanay nang ibinalik ni Elijah ang anak niya. At doon, sa sandaling yon, nawala lahat ng pagdududa ng babae. Siguradong sigurado na siya. Alam na niya sa puso niya na si Elijah ay talagang galing sa Diyos. Kasi yung kapangyarihang dala niya mas malakas pa sa gutom at mas malakas pa sa kamatayan. Okay, so tatos na ang panahon ng pagtatago. Oras na para bumalik. Sinabihan si Elijah na kailangan na niyang harapin yung pinakakalaban niya sa lahat. Kailangan na niyang magpakita kay Haring Ahab. Time to face the music, ika nga. Pero habang papunta siya roon, may nakasalubong siyang isang very interesting na tao, si Obadiah. Nagtatrabaho siya para sa masamang hari, pero palihim pala siyang gumagawa ng mabuti. Itinago niya yung 100 propeta para hindi sila mapatay ng hari. Ang tapang din niya, no? Siyempre, nung nakita ni Obadiah si Elijah, takot na takot siya. Kasi alam niyang kapag nalaman ng hari na nakita niya si Elijah at hindi niya sinabi, siguradong lagot siya. Papatayin siya. Kaya natural lang nakabahan siya ng husto. Pero si Elijah, chill lang, walang takot. Dito mo talaga makikita yung pagkakaiba nila. Si Obadiah takot sa kapangyarihan ng hari na nakikita niya. Si Elijah matapang dahil sa kapangyarihan ng Diyos na hindi niya man nakikita pero buong-buo niyang pinaniniwalaan. At eto na, ang paghaharap, the moment we've all been waiting for.
nagkita na sa wakas si Haring Ahab at si Elijah. At ang unang-unang sinabi ng hari, galit na galit siya. Sisi agad kay Elijah. Para sa kanya, si Elijah ang may kasalanan ng lahat ng gulo. Pero ang sagot ni Elijah, boom, ang tindi. Binalik niya yung sisi sa hari. Para niyang sinabi, excuse me, hindi ako ang problema dito. Ang problema dito ay ikaw. Isipin niyo yung tapang na kailangan para gawin yon. Sinasabi niya sa pinakamakapangyarihang tao sa buong kaharian na yung dahilan kung bakit naghihirap ang lahat ay dahil sa mga maling ginagawa ng hari. Sinasabi niya ang totoo kahit na sobrang delikado. Kaya dito tayo nagtatapos sa isang tanong. Saan nga ba nanggagaling ang ganong klase ng tapang? Yung tapang na manindigan para sa tama, kahit na nakakatakot? Yan ang tanong na iniiwan sa atin ng kwento ni Elijah. Isang tanong na mahalaga noon at sobrang mahalaga pa rin hanggang ngayon.